Alright, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Matthew 6:33. At ako'y mag-shout out sa lahat ng ating subscribers in the Philippines and in abroad. Kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel. And a couple of weeks from now will be our raffle draw for the metal detector model MD8040. That is the metal detector. And all you have to do to join para makasali ay i-subscribe nyo itong bago kong channel, an educational channel. It is called MT Suarez TV. And of course, yung ating backup channel, The Golden Boy, yan ay channel ng father ko na hindi pa na monetize. Maliit pa lang ang subscribers niyan, kaya subscribes guys para maka-join sa ating paraffle. And don't forget, don't skip every ads that will appear on your screens kasi diyan tayo kukuha ng mga papremyo na revenue. Alright. Ngayon ang ating tatalakayin ay itong right shoe marker sa bato na kung saan ay merong dalawa or mahigit pa na small deposit na nakabaon sa malapit sa marker na yan. Alright, ito yung mga picture guys na pinadala sa atin ng ating katiats. Ito yung likod ng bato at meron siyang nakalagay na marka na nakaganyan. Sa dulo niyan ay parang arrowhead yan. Ang ganyan ang pagka-engrave sa kanya. At itong nandito ay crack lang. Sa tingin ko yan ay crack at natural. Pati itong lines na to. Pero itong nandito guys, ito ay marker for pwedeng deep or distance. Tatlong butas na nilagay sa isang butas sa ilalim. And it can be a deep. At ito ang item, meaning ang item ay malapit lang diyan kung kunin ang ang conversion from inches to meters. Ganyan ang paghanap papunta dito guys. So, mamaya na yan, tingnan pa natin ang ibang sign. Itong sa ibabaw ay nakakarve yan na right foot. Tingnan natin mamaya sa top view. Tingnan muna natin yung side view ng butas. Ito yung butas na tatlo na nakapaloob pa sa isang malaking butas. Ito ay talagang man-made at very legit sign for giveaway treasure. Ito ay hindi naman ito yung Imperial Treasure site, pero medyo malaki-laki ito guys na pag ganito na intricately carved na mga bato na pinupurma talaga, meaning to say marami ang gumawa niyan. Hindi lang isang sundalo ang nag-carve ng bato, nasa 5 or 4. At ang mga nakabaon dyan ay hindi lamang isa kasi marami sila dyan. Merong pinaka maliit dyan ay 2 deposito. Yung standard nila sa pagbaon ay 4 palagi or 5, isa sa gitna, at lahat ng dulo ng direksyon na north, south, west, east ay merong laman yan. Okay, ito yung sinasabi ko guys na top view ng ito ay right foot. Make that right shoe marker. Ito ay marker ng sapatos. Kung nakita nyo, at yan ay right foot. At meron na silang test dig dito guys. Sa tingin ko ay yan ay 2 meters lang na test dig. Ang sapatos ay sa Korean foot mag-umpisa sa 7 meters ang paghukay, 212 meters. Pwede rin kung manigurado tayo ay 5. Atras tayo kunti. Baka masubrahan tayo sa 7. Pero karamihan ay 7 to 12 lang talaga. So para sigurado tayo ay gawin nating 5 to 7 and then last ay 12. Ang gawin dito guys ay kuha tayo ng ruler. Ito yung standard sa mga foot. Ang gawin dito guys sa pagkuha sa distansya, kung walang distance indicator ay kukuha tayo ng ruler. At ang ruler ay ilagay natin dyan sa ibabaw.
Okay, so halimbawa ito yung ruler. Ilagay natin yan dyan. Okay. So halimbawa guys ay ito yung ating virtual ruler. So ilagay natin yan dyan. Okay guys, so halimbawa ito yung ating ruler. Ito ay virtual ruler natin from computer. So kung tingnan natin ay meron siyang 7 inches. Eksakto talaga sa sinabi ko. 7 inches ang haba niya. Galing dito yan ay hanggang dyan ay 7. Okay, so nakuha na natin ang 7 inches ay magiging 7 meters. Pero minsan or karamihan ay pwede ring 10 meters to 12. Depende kasi yan kung malaking paa na sundalo ay 12 meters talaga or 12 inches sa ruler convert to 12 meters. Ang layo. Yan ang distance pag right shoe marker. Ito ay hindi paa. Ito ay shoe. Shoe marker ito guys kasi alam nyo, nakita nyo yan, walang mga daliri at matulis, meaning yan ay sapatos. Yan sa Bisaya ay tawag yan ay lapalapa ng sapatos. Or sa English ay sole. Okay, so punta tayo doon guys, baba tayo ng, ang unang gawin ay 5 meters test dig. Okay, so ipapakita natin yan mamaya. And then 7, 10, and 12. Tingnan muna natin itong ibang mga picture dito. Ito yung sa kabilang gilid ng bato. Meron siyang letter C. Kung nakita nyo ang letter C ay nakadoble. Doble na letter C yan. Ayan. Double. And then, andito yung item. Parang siyang mata. Nagaganyan. Tingnan natin uli. Para siyang mata guys. Ang pagka-carve nagaganyan. No? Parang mata ng buhaya. Itong sa ibabaw, ito ay distance of this item. So ang sabi niya ng distance ay 5 to 10 meters lang. Kasi minsan ang isang guhit pag maiksi lang 5 lang yan. Pag medyo mahaba na line tulad nito yan ay 10. At ang item meaning ibig sabihin niya ang item ay nasa 5 to 10 meters lang ang layo. At saan ba papunta? Ito yung ganyang arrow guys, itong nagaganyan. Ito ay hindi naman talaga letter C, yan ay modified arrow. At meron pa siyang mahaba na linya na nagsasabi ng direksyon na papunta doon. Kahit dito may mga linya-linya pa siya na ginawa. Para talaga alam natin na ang direksyon ay papunta dito. Lahat ng indicator ay papunta dito ang direksyon. So wala tayong magawa. Doon ang direksyon natin. At may napansin akong 3 butas dito guys. At ang direksyon niya ay pababa. Meaning to say, yan ay lalim, yan ay deep. So 3 meters lang ang deep. Pag tuldok na tuldok sign na pababa, yan ay deep. At saka 1 meter lang ang equivalent ng bawat tuldok. Pag distance, ang tuldok ay 5 or 10 meters ang value. Ang kanyang value. Itong crack dito guys, sa tingin ko ay crack lang ito. Natural. Parang ito rin, yan ay natural. At ito ay natural din. At yung sa ibabaw, ang kinurti talaga na paa. Okay, so hanap pa tayo ng ibang picture. Ayan, tapos na yan. Tapos na yan. At ito, tapos na rin yan. So puntahan na natin ang aking drawing at doon tayo mag-decode ng distances. Alright guys, ito na yung aking drawing na kinulayan ko para mas maganda at malinaw sa ating paningin. At unahin muna natin ang kahulugan ng right shoe marker. Ito yan, matulis siya at hindi siya paa. Yan ay sapatos. Okay, so kanina sinabi natin na ang distansya niyan ay nasa 5 hanggang 12 meters. Kinonvert natin yan kanina sa ruler. Kaya ang gawin natin guys ay punta tayo dito sa baba kung saan yan nakaturo. Pati itong dulo ng bato yan ay nagturo diyan.
At hanapin muna natin una ang 5 meters. So sabihin natin na ito ang 5 meters. So test dig tayo. Yung ating mga ka-TH ay nag-test dig sila dito sa malapit lang. Mga 2 meters yata yun o 3 meters. Kunting-kunti na lang. Kaya ito guys, ang sundin nyo ang 5 meters. At kung wala sa 5, punta tayo sa 12. 12 kaagad meters. Bakit 12 kaagad guys? Kasi yan ang maximum distance niya. At mamaya na natin hukayin ang kalagitnaan yan. So test dig ulit tayo sa 12 meters. Ng 2 meters ang lalim. At kung walang anomalya, hindi malambot ang lupa sa baba, at kung matigas na parang walang itinabon at walang mga bagay na galing sa ibabaw, well, stop na kayo sa 2 meters. At punta tayo dito sa kalagitnaan niya. Ang kalagitnaan niya ay halos 7 meters. So 5, 7, and 12. So kahit dito lang tayo sa kalagitnaan, sa 6 or 7 meters. So okay din tayo diyan. Test dig 2 meters. At para siguradong matamaan ang item ay gagawa tayo ng hukay na paublong. Pag ganyan guys ang hukay natin, ublong. Galing sa 5 to 12 meters. Okay, para walang mintis, hindi mag-miss ang ating hukay, ay talagang tatamaan yung item. Okay? So bakit ba guys dito tayo pumunta sa direksyon na ito? Kasi una sa lahat, yan ang tinuturo ng tulis ng paa. Kaya tama ang ginawa ng ating mga ka-TH. Dito talaga sila naghukay sa front ng paa na yan. At kung nanotice nyo guys, ang itsura ng bato na yan ay parang sapatos na rin yan. At nagturo din siya papunta rito sa right or sa east. At itong letter C naman, kung tingnan nyo ay arrow yan. Yan ay arrow. At meron siyang mga supporting guhit. Maraming guhit na nagtuturo na papunta talaga dito ang paghukay ng treasure. Okay? Ito yung item. At kahit itong isang guhit dyan guys, yan ay distance about 5 or 10 meters. So eksakto. Kahit itong guhit dito na indicator of distance, ay dito rin siya nagturo. 5 or 10 ang sabi niya. So hanggang dito. Pasok pa rin siya sa 5 to 12 distance na tinuturo ng paa. Okay, at itong tatlong tuldok, yan ay indicator ng lalim. So ang lalim, kung example ay nasa 7 meters, ay kung saan tayo makakita guys ng mayroong mga bagay na galing sa ibabaw, yung sinabi ko na mga basag na plato, basag na botelya, buto ng hayop, buto ng tao, mga black soil na galing sa dahon na nalalata, mga kahoy na putol-putol, well, yan ay palatandaan na natamaan nyo ang eksaktong rigging site. At magpatuloy kayo, ang lalim ay 3 meters. At huwag magpadala sa bugso ng damdamin tulad ng mga kilala kong mga treasure hunters na ang kanilang lalim ng paghukay ay umabot na sa 40 meters. Parang tatamaan na nila yung mga diamond sa ilalim ng earth, doon sa earth crust, sa mantle, malapit na yun sa core of the earth. Kaya wala doon guys. Kaya wag na kayo magsayang ng pera sa pagbayad sa mga maghukay. Ang dami pang maghukay pag malalim. Ang hinahanap natin ay itong mga giveaways lamang. At yung mga bunker ay may lalim yan na 15 meters to 30 meters. Wag na kayong mag-ambisyon sa bunker guys. Maraming mangyari sa inyo na hindi maganda. Tulad ni Rogelio Rojas. Yung natamaan niya ay yung talagang pinaka-bunker ng treasure. Kasi meron siyang dalang mapa na bigay ng Hapon na sumurinder na rin sa paghanap. Kaya 4 years na hinahanap ni Rogelio ang treasure na yun sa Baguio City yun. Taga Baguio yan si Rogelio.
Meron siyang museum doon, museum ng kanyang mga nakuha na mga bagay doon sa loob ng tunnel. Ngayon ay mayroong maliit na museum sa Baguio City ang kanyang anak. Okay, so sa akin ay itong mga giveaways lamang guys, or small deposit. Okay? Okay, so nakuha na natin ang ating digging spot number 1. So ito yung ating spot number 1, dig number 1. Sabihin natin yan ng ating treasure number 1. Okay, congratulations guys. Regalo naman kayo dyan. Okay, so ngayon tingnan natin ang kabila ng sapatos. Kung ano ang ibig sabihin sa kabila ng sign ng sapatos. Kasi sa tingin ko ito ay dalawang treasure ang nakalagay kasi napakaraming sign niya. Yung sa likod na drawing, yun ay nagsasabi na merong treasure doon sa unahan, umikot ka. Yung sign na parang naka-carve. Ngayon ay tingnan natin ang kabila nito. Alright, so ito yung kabila guys ng bato na yun. Ang ginawa ko ay ganun pa rin na direksyon ang kanyang harap. Kasi baka maguluhan kayo na, uy, biglang nagbago ang posisyon. Ganung posisyon lang, parang nilipat ko lang yung mga sign. Okay, so makikita pa rin dito ang suela or sole or lapalapa ng right foot shoe. Okay, at kanina ay papunta talaga siya diyan. Alright, at nag-start tayo sa 5 at hanggang 12 pinakamalayo. Yan ay in meters, and then naghukay din tayo dito sa kalagitnaan, or hukayin na natin yung entire distance na yan paoblong in 2 meters, sa 2 meters lang na lalim as test dig. At kung saan mayroong mga anomalya, doon tayo magpatuloy sa 3 meters. Yun ang sinasabi sa mga science na 3 meters ang lalim. Ngayon dito sa kabila guys, nagpapakita na naman siya dito ng 3 dot na nilagay sa isang naka-engrave din na butas na paoblong, tapos nilagyan ng 3 dot. Tapos sa baba niyan, ito yung item na tinuturo, ito yung gold, ito yung treasure. Sabihin natin 3, make that T, treasure. Okay, so sa tingin ko guys, ang treasure na sinasabi dito ay iba yung treasure doon sa kabila. Kaya sinabi ko na dalawang digging spot. Okay. Itong arrow dito ay nagturo siya na iikot doon, at ang tinuturo niya ay ito yan. Kasi na patalikod yan, medyo nahirapan lang ako sa pagdrawing. Ito ang tikod niya. At itong dito ay parang natural lang yan. Pero kung tingnan natin ay parang mata siya, di ba guys? Wala nga lang yung itim sa gitna. Meaning ng mata na yan ay tingnan mo ako ng eksakto. Tingnan mo ako at makita mo ang direksyon kung saan nakalagay ang treasure. Yan ang ibig ipahiwatig nito. Tingnan mo ako eyes to eyes at ituro ko sa iyo ang treasure na ganyan. Okay? At itong isa naman dito ay kung ang tinuturo niya ay ang dito, kung ito ang tinuturo niya na treasure dito at yung 3 dot na yan ay 5 meters ang bawat isa, kung yan ay distance, meaning to say nagiging 15 at lumayo tayo kunti. Pwede rin yan kung wala tayong makita guys sa 5 to 12 ay itong sinabi niya dito na 15 meters, 5 meters bawat tuldok, ay idagdag natin diyan sa dulo nitong 12. At kung mangyari man na 1 meter lang ang equivalent ng bawat dot, meaning to say 3 meters, short tayo kanina. Kasi nag-start tayo sa 5. So pwede pa rin tayong mo backpedal ng 3 meters dito.
pagbigyan natin ang kanyang meaning. Pero, ang kanyang literal na sign ay nagsasabi na merong treasure sa baba. Sa baba niya, in which yung tatlong guhit, yung itong tatlong tuldok, pwedeng paganyan yan guys. Ang tatlong tuldok yan ay 1, 2, and 3 meters. Sabihin muna natin na 3 meters lang. Pagbigyan natin na bawat tuldok ay 1 meter lang para hindi tayo papaltos. Ngunit kung wala sa 3 meters, kung wala yan, wala sa 3 meters ang dito, ang item, meaning to say, hindi 1 meter ang equivalent ng bawat tuldok, kundi 5. So magiging 15 meters ang papunta dito. So punta tayo sa 15 meters, hukay tayo ng malaking butas guys. Ang gawin yung circumference na 1.5 meters. Mas maganda nga kung 2 meters kung kaya ang circumference ng paghukay para mas malaking tsansa na tatamaan ng item. So ang gawin natin guys dito ay sa baba niya mismo. So ang una ay 3 meters, at kung wala sa 3 meters ay hukay tayo sa 15. So dalawang digging spot guys. 15 ang pinakamalayo, 3 ang pinakamalapit. Okay, ganyan lang yan. So itong dito naman, pwede rin ito guys sukatin ang distansya nitong dot saka itong malaking guhit dyan. Kung sukatin yan sa ruler ay ganun pa rin. Ang lalabas dyan sa tingin ko ay 4 inches to 5 inches. So pasok pa rin siya dito sa 3 to 15. Kahit anong gawin ay pasok pa rin siya. So palagay ko ay nandito talaga. Sa baba nito guys is another treasure deposit. Ito ay deposit number 2. Ito yung kanina yung number 1. Dito na digging site. Okay, at kung wala dyan guys, wala sa tinuturo ko na digging spot number 2, digging spot number 1. Kung wala dyan, well, dahil sa kakaibang itsura ng bato na yan, parang ano rin siya, parang salakot. So, alam nyo na ang gagawin nyo guys. Kung yan ay kakaibang bato at busog na busog, alright guys, so dahil ang bato na yan sa tingin ko ay busog na busog yan, parang merong laman siya sa loob niya. Kaya time na para tawagin natin uli ang ating kaibigan na si Mr. Maso. Okay, so time for Hollow Rock Treasure. Pukpukin natin to guys. Kahit saang parte dyan, basta medyo umumbok ay pukpukin, lalo na pag yung texture ay parang simento, doon pukpukin. Pagtatamaan nyo yung butas ay mag-crack yung patch na simento at makikita nyo ang hollow rock. Ang itsura ng hollow rock guys ay kakasya lang yung ating kamay na pwede nating ipasok ang kamay doon sa loob, at hindi malaki ang chamber ng hollow rock. Yan ay mga giveaways lamang. Isang bareta or alahas ang nandyan. Okay, so pukpuk sa bato. Lalo na dito sa itsurang mata, pukpukin nyo yan. Kasi parang umumbok siya. At pag tutunog na halo ay buksan nyo ang bato. Huwag ka agad durugin niya. Butasan lang at silipin gamitan ng flashlight of your cellphone. At makikita nyo, merong palaman yan. Kasi ang mga Hapon pag nagbaon, very ingenious. Ang dami-dami nilang mga tricks para hindi talaga matagpuan yung kanilang ibinaon. Parang ano yan, laro na yung hide and seek na magaling sila magtago. Alright guys, at well, sana ay matagpuan nyo na ang inyong hinahanap, kasi ako ay nagpray din na matagpuan nyo. At ang sa akin lang ay ipaalam nyo sa akin para ako maligayahan. Yan lang ang aking premyo na gusto sa inyo. Alright, paalam na guys.
Sana ay nasa mabuting kalagayan. Take care of yourselves at huwag magkalat. Kung merong project ay huwag maninira ng kapaligiran. Alagaan ang kapaligiran kasi yan ang nag-aalaga din sa atin. Time to go. Ciao for now.